Mga kababayan, alam nyo na yan. Sa panahon ngayon, madalas na ang kasinungalingan ang unang lumalabas. Pero tayo ang may hawak ng katotohanan. Kasama nyo ako rito, mga kawok. Sama-sama nating ipaglaban ng tama, walang takot at buong puso. Salamat sa solid na suporta nyo ha, palagi kung gusto nyong mas mapalapit at makatulong pa sa laban natin para sa bayan, sumali na sa YouTube membership ko. Sama-sama nating panatilihing malakas at malaya ang boses natin. Subscribe at join ang membership sa hashtag WalkWithLan ngayon, di ba? Ngayon din. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Mga natatawa po ako no? Anyway, mga kababayan, magandang araw po, gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayon. Ito si Lan ng hashtag WalkWithLan at ngayong araw na ito, may mainit na balita tayong pag-uusapan na parang sinadya para mag-init ang ulo ng mga tapat na taga-suporta ni Tatay Digong. Kamakailan, sinabi ni Attorney Cristina Conti, oo, yung rights lawyer na madalas sumisilip sa ICC proceedings na enough na raw ang ebidensya ng prosecution para makonvict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong crimes against humanity. Sabi pa, tuluyan na di makakawi. Si PRRD, grabe parang sinabi na game over na. Pero teka mga kawok, hindi tayo basta-basta naniniwala sa ganyang drama. Tulad ng dati kong sinasabi sa radyo, ang katotohanan kapag pinagsamantalahan, mas lumalakas pa. So, shoutout muna tayo sa lahat ng kababayan natin dyan sa buong Pilipinas, sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy. Mahal na mahal namin kayo. Lalo na sa mga OFW na nagpapakahirap para sa pamilya at sa mga kabataan na future ng bayan. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong lumalaban. Kung bago ka pa rito, mag-subscribe na at i-bell ang notification para hindi mo makaligtaan ang mga ganitong katotohanan. Pag-usapan natin muna ang buong kwento para hindi tayo maloko ha. Noong 2021, nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute, meaning wala nang jurisdiction ang ICC sa atin pagkatapos noon. Pero tuloy pa rin ang investigasyon nila sa drug war ni Duterte mula 2011 to 2019. Bakit? Kasi raw may crimes against humanity. Pero sa totoo lang, ito ba ay hustisya o political harassment? Sa lente natin parang yung kapitbahay na hindi makatiis sa success mo kaya sinisiraan ka sa barangay hall. Naglabas na ang ICC ng arrest warrant noong March 2025 base sa 181 pieces of evidence. Ngayon, 2026, umabot na sa 1,303 pieces ang disclosed evidence. 906 daw incriminating. May whistleblowers tulad ni retired Police Colonel Ruina Garma. Pero tanong, sino ang nagbigay ng mga yan? Mga kalaban ba sa politika o mga naghahanap ng atensyon? Kung ang ebidensya ay galing sa anonymous sources tulad ng chismis sa kanto, dapat ba nating paniwalaan agad? Ngayon, direkta na tayo kay Attorney Conti. Siya ang nagsabi na enough ang ebidensya para may makonvict. Pero sino ba si Conti? Human rights lawyer, oo, pero madalas siyang magsalita laban sa drug war. Parang yung professor na bias sa estudyante niya, hindi na objective. Enough evidence. Enough ba talaga? O enough na sa kanyang narrative lang? Bakit hindi niya banggitin na ang drug war ni Duterte ay nag-save ng libo-libong buhay mula sa shabu at droga? Sa Davao pa lang, nung mayor siya, bumaba ang crime rate ng husto. Yung mga biktima ng droga, sila ba hindi tao? Bakit sila hindi binibigyan ng hustisya? Ang ICC ay hindi perpekto. May bias daw sa Western powers. At sa Pilipinas, may double jeopardy principle. Kung nasiyasat na ang lokal na korte, hindi na pwedeng reopen. Pero tuloy pa rin. Parang sinasabi ng ICC, salamat sa suporta, pero tayo pa rin ang magdidesisyon kahit hindi kayo miyembro. Grabe kolonyalism ba ito ng 21st century? Mga kaibigan, si Tatay Digong ay hindi santo, pero isa siyang leader na may tapang. Ang drug war niya ay laban sa mga sindikato na sumisira sa kabataan natin. Lalo na sa mga probinsya
at sa mga pamilya ng OFW. Yung mga nag-aakusa, bakit hindi nalang bagti ng mga pulis na namatay sa line of duty? Yung mga biktima ng droga na nawala ng anak, magulang. Kung ang ICC ay magre-recruit ng witnesses, bakit hindi sila mag-post ng job ad? Wanted, witnesses laban kay Duterte, salary, fame plus protection. Bonus, sana hindi mag-backfire. Ang ICC mismo ay may procedural issues. Nagdesisyon sila na fit to stand trial si Duterte noong January 2026 pero hindi pa conviction. Hearing pa lang yan sa February 23. So bakit nauunahan ni Conti ang korte? Parang yung judge na nagdideklara ng guilty bago mag-trial. Sa mga kabataan dyan, matuto kayong mag-isip critically. Huwag basta maniwala sa headline. Mag-research, magtanong. Sa mga OFW, kayo ang backbone ng ekonomiya. Gamitin ninyo ang inyong boses para sa bayan. Mga kababayan, ito ang laban natin para sa katotohanan. Kung naniniwala kayo, ako naniniwala na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay inaatake dahil sa kanyang tapang, sa kanyang mga nagawa sa ating mga kababayan. Build, war on drugs, yung mga improvement, beautification, maganda po ang kinalabasan nun. Siya po ang most trusted leader ng bansa noong mga panahon na yon at siya po ang most trusted president na bago siya lumabas na pagkapangulo ng Pilipinas. Okay? May ano po siya, magaling, matapang, sabi nga, di ba? Galing at talino. O para po para tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa inyo, mag-like naman po kayo, mag-comment, suporta kay Tatay Digong. Kung hindi ka naman sumusuporta, sabihin mo din ang iyong dahilan bakit hindi ka sumusuporta. Share sa mga grupo nyo, lalong-lalo na dyan sa abroad. United States, Canada, Australia, Denmark, Germany, United Arab Emirates at kung saan-saan pa. At higit sa lahat, mag-subscribe na sa channel na ito. #WalkWithLan. Siyempre, para lagi kayong updated sa mga videos natin, i-bell po ang notifications bell, no? Siyempre, at sumali sa membership para sa mas marami tayong maabot na katulad nyo at sa iba't ibang mga bansa na hindi ko rin nabanggit, no? Yan, maraming salamat. Sama-sama po tayo. Hindi tayo titigil para po sa katotohanan. Bago po tayo magtapos, shout out po ulit sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kawok. Yan sa Pilipinas, mula Maynila hanggang Davao, sa United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy. Salamat sa panunod. Mahal ko kayo lahat. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin nating malakas ang laban para sa bayan. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.